At ang mas malala dun, nag-i-encode siya, nag-i-scan siya, sinasabayan niya ng crypto sa cellphone niya. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ito na, tuluyang kumalat na talaga guys, no? Yung balita tungkol sa Pilipinong wanted ngayon sa Toronto. Wanted by the Toronto Police dahil sa umano'y fraud. Nanloko raw ito umano ng marami nating mga kababayan. Patungkol sa iba't ibang uri ng kanilang mga immigration applications. I had an episode about this, guys, a couple of days ago, and now I have a follow-up because meron naman po tayong nakausap. Isa po sa mga umunay naloko ni Miss Joanna Corpus. And ito, first-hand information, kwento sa nangyari noong March 31st. Yan po yung araw kung kailan nagbukas yung portal for the caregiver pathway. Ilang oras lang po kasi nagsarado na agad yun. Very tight talaga ang kompetisyon para lang ipasok ang iyong application dyan. Ang ating kakausapin na tatawagin na lang po nating Yang, na ikukwento niya kung paano magtrabaho nung araw na yun. Itong si Miss Corpus. So, ito, panoorin natin to. And, so, okay. Nagpunta ka, March 31 mismo, the day. Yes. Kailan nag-open yung portal para sa caregiver PR Yes, on po. arrival program. Okay, ano ang nakita mo dun? Ang explanation ko dito, since ako yung nung March 31, andun ako sa nangyari from that day hanggang nakuha ko yung mga dokumento ko April 5. March 31, maaga ako nagpunta, pangatlo akong dumating. Tapos nag-coincidence yung dalawang naunang dumating, magkaibigan kami, kakilala na noon. Tapos ngayon, nakapila na kami sa taas, second floor ata yung opisina ni Joanna. Mga 12 aplikante kami, tapos merong isang kasamahan na puti. So before 10 p.m. before 10 a.m. ang opening. So nagsitanungan yung ibang aplikante, "Uy, meron ka bang job offer?" Tapos yung iba, "Uy, meron." Sabi ko, "Ano yung job offer?" Sabi ko, "Ay, wala ako." Sabi nung iba, "Hala ka, bakit wala ka? Kailangan yan." Tapos yung isa naman na kasamahan namin, si aplikante S, sabi niya, wala din daw siya kasi sabi ni Joanna okay lang daw. So sabi ko, bakit ganun? Friday pa lang, March 38, nag-message ako sa kanya, magpunta doon ng Saturday para malaman ko kung ano yung mga dokumento. Tapos sabi niya, okay na daw, fix na lahat, naka-ready na lahat dokumento. Nung March 31, 10 a.m., pumasok na kami lahat. Okay, sexy si Joanna. Ready na, ganun. Sabi ko, madam, paano to? Wala akong job offer. Ang sagot naman niya, relax lang, gagawin ko yan. Ano lang daw, yung bang pipikein yung signature ng mga amo. So ngayon, sabi niya, kasi ganyan daw ang ginagawa nila pag ang employer daw ayaw magpirma sa job offer kasi daw nagre-react sa yung amount na sinasabi nila, yung 20 ata. Yun, magkano yung per hour nun? Okay, Basta yun yan guys, mali yan Oo. Yun na yun. Yung iba, tapos mga 10, mga around 10:30, sabi niya, guys, sinong magbabayad ng ano dyan, ng IRCC? Pangalawa ako nagpunta dun. Yung isa, yung pangalawang dumating, nagbayad siya mga 4,000 ata kasi depende sa mga anak. So, pangalawa ako nagpunta dun, nagbayad. Ngayon, pila-pila na kasi nga ready na. Nahalata ko na hindi siya seryoso. Bakit? Nag-i-encode siya. Yung unang babaeng pumasok, yung kakilala ko, siya ang unang in-encode niya. That day pa lang, nag-i-scan siya, nagta-type siya, hindi ready lahat ang mga dokumento. Sino ang hindi makakaano doon? That day na, nung araw na yon, nag-i-scan pa siya sa mga dokumento. At ang mas malala doon, nag-i-encode siya, nag-i-scan siya, sinasabayan niya ng crypto sa cellphone niya. Tapos, crypto? Ba't siya nag-crypto? Nag-crypto siya sa cellphone niya. Tapos, ngayon, 10:30 na. Sabi nung isa, merong isang staff doon, ang pangalan niya si Miss K. Payatot siya. Sa room siya sa kabila. Tapos, yung iba naman, sinabi ni Joanna, guys,
sinong marunong dyan para para mapabilis daw ang encode ng paggawa ng portal. So, ang sabi niya, meron akong computer dito, 5, sinong marunong mag-computer. So, sa isip ko, ano to, parang scam na. Yung That's iba na not mga, your job. Ano yeah, ba? alam ko na yun. Tapos, yung ibang aplikante, since gusto nilang makapasok, hahabulin dahil nga oras, sila na ang nag-i-encode. Yung isa kong kasamahan, may laptop, siya na din nag-encode sa sarili niya. Yung iba naman sa kabilang room. Tapos yung si Miski, siya din yung sa iba. Tapos si Joanna, yung nag-encode sa unang aplikante dumating. Mabagal, tumatawag si Joanna sa mga ibang consultant siguro na kung kumusta, kung okay ba yung ano ba, kung nakapasok ba sila or sa kanila lang yung problema ng internet. Sabi niya, pareho daw. So, ang nakapasok siguro mga around 1:30 siguro, basta saglit lang. Tapos, may isang pinasok niya, nagka-close na lahat. Ang kay Miski, elderly ang inano niya, close na rin. So, unang nag-close ang elderly. So, parang may confidence kami na makapasok kami kasi sa childcare. Sus ko, sabi niya, close na. So, wala na kaming choice. Marami siyang mga sat, crypto. Guys, gusto niyo bang sumali sa crypto? Ganito, malaki daw kita niya. See, imagine mo nung araw na yan. Walang So, relation, ano yan kumbaga rumaraket pa siya ng crypto, gano'n, parang Oo. wala lang nangyari na wala nga nangyari. Ngayon, mga around between 3 to 4 kasi since nag-close na 'di ba ang childcare tapos elderly tapos sabi niya meron lang yung tinatawag na alternate yun 'di ba yung parang paper based. So tumawag siya kay attorney. Yung attorney na yon is representative ng agency ni Gino. Late na namin nalaman na si Joanna pala is not a licensed, hindi siya consultant, hindi siya licensed yung agency. Ang gumagamit, representative niya, si attorney. Late na namin nalaman. So ngayon, tumawag siya kay attorney. Sabi niya, attorney, gagawin na namin to through paper. Hindi, sa paper na, bilis na. Kami naman, excited kami kasi ang sinasabi ni Joanna, isa-submit daw niya 7 p.m. ng gabi. I-express daw niya para darating kinabukasan sa IRCC. I-mail niya, ibig niya sabihin. I-mail daw sa yung sa FedEx. Ipapa-express daw niya. 7 p.m. So ngayon, sabi niya, sino ang marunong mag-computer dyan? Nag-volunteer na yung iba. Ako naman, ba't ako mag-volunteer? Halatang, nag-observe lang ako nung araw ba, parang halata na talaga. So, syempre, yung iba, nagmata-matahan na din kami, nagtitinginan kasi nga, sinasabayan na ng crypto, hindi siya seryoso. Tapos, nagbe-break pa kumakain. Lumalabas siya sa CR, doon, nagsisilpon siya, nagki-crypto. Tapos, hanggang mga alas 6 na, nag-entertain pa siya ng 2 couple na Indian dahil sa parang sa citizen ba. Na bad trip nga yung couple na Indian kasi nga sabi ni Joanna, okay, pwede kayong pumunta 6 p.m. Nung nagpunta sila ng 6 p.m., wala si Joanna. So parang tinatawagan din nila si Joanna, ayaw sumagot. So na bad trip yung yung couple, sabi doon sa sa isang sa staff niya kasi dumating na rin yung si bakla. Sabi niya, wala daw yun yung parang unprofessional daw yung ginawa ni Joanna. So pagkataon na lalabas na yung couple, dumating naman si Joanna. So in-entertain ni Joanna yung yung Indian. So nahinto na kami. Tapos ngayon, siya naman focus doon sa Indian na couple. Yung 2 staff na si bakla at saka yung si Miss K na nag-i-encode na dahil tapos yung iba nag-i-encode din. Sila, ang worst dyan, kami ang aplikante, kami din ang nag-i-encode sa mga bawat details namin. Oo nga. Ganun ang pinapagawa ni Joanna. Tapos ang sabi niya, guys, sino ang marunong dyan? Bibigyan ko ng 25 per hour. Tapos iwan ko. Kakaiba ito. Okay. Iwan ko ba kung binigyan? Ba't ako magbo-volunteer? Halata ako, inobserbalan ko talaga siya. May sakit pa ako na, may trangkaso. Tapos, ngayon, late na nga ako Imagine mo, pangatlo akong dumating. In-entertain ako. Madaling araw na natapos ako, nakauwi ako alas 4 ng umaga sa malayo ang biyahe. 2 hours. Mabuti nga at hinatid ako. Tapos yung iba naman hanggang alas 7 ng umaga. Tuesday imagine mo.
Oo. Tapos, edi ngayon, nagmata-matahan na kami. Yung mga kasamaan ko, edi sabi, kuha natin yung mga contact number para mag-communicate ba. So, ngayon, nung gabi na yon, may snack, may pa-dinner, maayos ang usapan, masaya, ganon, tapos nag-crypto. Ang malala pa nun, nag-i-encode si Joanna, bit niya ang cellphone crypto, may bit pa siyang batang bunso, papadede niya. Okay. Kasi yung mga bata, doon lang natutulog. Nanggugulo ba ganon. Siyempre, dito ang bata, tapos dito cellphone sa kabilang kamay niya, sa cellphone, tapos crypto type sa mga documents, nag-i-scan. Ganon ang style ni Joanna. Tapos ngayon, sabi niya, ihahabol daw niya. Sabi namin, oh ma'am, 7 na. Di pwede, may bukas pa 9 p.m. ng Monday night. Wala na hanggang umaga na, Tuesday umaga na kami. Sabi niya, ipapadala daw niya pag-open ng FedEx. And edi nagsiuwian na yung iba. Nung araw ng Tuesday ng umaga, wala nang hindi na nagre-reply si Joanna. So ngayon, yung kagrupo ko, gumawa sila ng group chat sa Messenger. So inad nila ako. So nagko-complain na sila na bakit hindi na re-reply si Joanna. Tapos nagre-reply late na sinasabi, oy, maliligo ako, ay natutulog ako, ay pagod ako, ay muntik na akong mahimatay. Tapos pupunta na daw siya kay attorney at magpapapirma. Tapos pupunta na daw sa FedEx, papadala. Tapos walang nangyari doon. Tapos ang ginawa ko, sabi nung kasamahan ko, sis, tumawag ka kay attorney. So tumawag ako kay attorney. Ngayon, pag tawag ko kay attorney, sabi ko, attorney, bakit ganon? Sabi ko, attorney, anong nangyari to kay Joanna? Maayos ang usapan namin. Sabi niya, ipapadala niya last night sa FedEx, papadala. Anong nangyari ngayon? Hanggang ngayon, hindi siya nagre-reply. Sabi naman ni attorney, pinadala na, mag-antay na lang daw kami, response ng IRCC. Since ako, imagine mo, sabi ko sa kanya, ano sinasabi mo mag-antay na lang ng number from IRCC? Alam ko yan, attorney, sabi ko, alam ko yan. May tracking yan, dapat may tracking number man lang. Kaya sinagot ko siya, alam ko yan, attorney, sinasabi mo. Yung sinasabi ng IRCC, magpapadala sila ng number sa atin once na ma-receive nila yung mga dokumento. Kaso, andyan ang dokumento sabi ko, hindi niyo pinadala. Tapos sabi niya, tatapusin na lang daw lahat ni Joanna. O nag-iba na naman siya ng topic, tatapusin daw niya lahat ni Joanna. So sabi ko sa kanya, bakit tatapusin niya? Unfair naman yun. Kami nandun, nagdamagan kami, tapos aantayin niya yung ibang natitira. More than 20 kami doon, nakatambak ang mga dokumento, lahat, marami. Tapos sabi niya, anong dapat gawin natin? Sabi ko, attorney, anong dapat mong gawin? Sabi ko, ikaw yung binayaran namin, yung pera na sa'yo, dapat, since nag-close na yung elderly at saka childcare at merong alternate, sabihin mo kay Joanna, Joanna, gagawa tayo ng letter, papadala natin sa IRCC para mag-respond yung IRCC at magpadala tayo paper-based. Yeah, okay, paper-based. Siguro, napikon siguro siya sa sagot ko kasi sabi ko, ikaw yung binayaran namin, ikaw yung attorney, dapat nakipag-cooperate ka kay Joanna. Ginanong ko siya. Pwede. Sabi niya, sige, i-email daw niya sa email ko gabi. So, mag-antay ka. Wala ako na-receive. Yeah. O diba? Nagsinungaling na. So, Wednesday ng umaga, minessage ko na, tinawagan ko siya ulit. Sabi niya, pinadala na daw niya. Sabi ko, anong pinadala? Alam ko, attorney, ang mga papel namin lahat nandyan sa opisina. Huwag nyo nang ipadala yung papel ko. Kung hindi, i-complain ko kayo. Sabi ko. Tapos, sabihin mo kay Joanna na, huwag mong ipadala. Kasi alam ko, lahat ng mga dokumento nandyan. Kung ipapadala nyo yan, magko-complain ako sa inyo. Sabi ko, so. Were you asking for a refund na lang? Yang, anong nangyari? Bali, sinabi ko sa kanya, huwag niyo na ipadala kasi siyempre nagbayad na kami sa IRCC. Nagbayad na din ako doon sa kanya. Maliit lang naman yung sa akin kasi hindi ako nag-full pa. Pero at least, yung effort ba namin, nagkasakit ako, umasa ako kasi may anak din, di ba? Tapos pinag-fight ko, hindi lang sa akin, kundi para sa lahat. Kasi yung mga ibang aplikante, tahimik sila. Kahit alam nilang in-scam na, go pa rin sila kay Joanna kasi si Joanna nagpapaasa pa rin. So ngayon, Wednesday afternoon, nag-message ulit si Joanna. Sabi niya, nagpadala na daw siya.
Sabi niya, kinuha na daw ng tao ng FedEx. Sabi ko, bakit mo pinadala? Morning, sinabi ko kay attorney na, wag mo nyo nang ipadala. Napadala na, sige, kukunin ko. Sabi ko sa kanya, ibigay mo yung tracking number. Wala siyang binigay. So ngayon, yung kasamahan ko naman, nagpadala sila, nagbigay ng tracking number. Sabi niya, sis, nagbigay si Juana ng tracking number sa FedEx. Hindi naman matitrace. Meron ako mga dito, proof na galing sa mga ibang aplikante na nagbigay si Juana ng fake ng tracking number sa from FedEx. Yan nga ang nakakapagtaka. Yan din ang kwento nung isa kong unang nakausap. Oo, pareho FedEx tracking ginagamit. number fake pala, parang ganun. Ano ba? Oo. Tapos ngayon Wednesday na nagsagutan kami. Sabi niya, bakit sinasahuran, ano ba yun yung pagkasabi niya, yung binabayaran ba daw namin yung buhay niya? Sabi ko, umasa kami, nag-effort kami, umasa at nagtiwala kami sa iyo. Ang gusto lang namin, mag-response ka sa amin, hindi yung ginugustin mo kami lahat. Ginanong ko siya, tapos sabi niya, in-screenshot niya lahat nung kita niya sa yung sa crypto. Sabi niya, yung binabayad niyo yung binabayad niyo lahat, wala lang niyang katumbas sa kita ko isang araw sa crypto, sabi niya. Sabi ko, pira mo yan, pera namin, pinaghirapan namin, iba yung amin, iba yung sayo, sabi ko. Tapos andun yung mga proof na pinangsesenya ng kita niya sa crypto. Sabi ko, anong connection nun? Walang connection. Kaya nga, sabi ko sa kanya, ang namin, effort, yung nagtiwala kami sa'yo. So ngayon, hindi na siya sumasagot. Sabi ko, mag-antay ka at ipapapulis kita. Sabi niya, hindi daw siya takot sa pulis. Ngayon, Thursday na yung mga ka-group chat ko naman, nagko-complain na ganito, nagbibigay daw ng tracking number sa FedEx. May iba na naman. After dun sa tracking number ng FedEx, may ibibigay siya na parang bond paper lang siya na parang penguin, na parang partner siguro ng FedEx. So ngayon, Saturday nagpunta ako doon. 'Di ba sinabi niyang naipadala ng dokumento. So napunta ako nung Saturday na 'yon. Dinuro-duro ko siya. Sabi ko, ba't mo kami ginagawa? Sabi ko, hindi ko naman kayo ano yan? Sabi mo pinadala na lahat ang mga dokumento. Ano yung nasa room mo, tignan mo, inaayos mo pa lahat. Tapos ngayon sasabihin mo, pinadala nyo na. Bakit mo kami ini-scam, ganun? Tapos sabi niya, ano ba yun? Hindi daw siya takot sa pulis, kahit daw mag-complain, ganun. Sabi ko, sige, mag-antay ka. Imagine mo ha, nag-close na nga. April 5, nagpa-process pa siya ng mga papel, nagko-comply. Tapos, nandun, nagtanggap pa siya ng mga aplikante, mga baguhan. Oo nga, no. Teka, yang kasi sabi mo nga, no. And I checked doon sa database ng mga RCIC na revoked yata parang gano'n, no? O, basta wala siyang license to practice right now. Meron ka nabanggit na abogado, sige, wag mo muna ang pangalanan. Pero ano ang naging role ni lawyer and in communication ka pa ba sa kanya? Because it would appear to me, sa kwento mo, siya yung parang naging representative. Kasi wala na kaming communication. Wala na kaming communication, in-stop na kasi nga hindi na siya nagre-reply. Nung last nung April 5, pagkuha ko sa dokumento, sabi ni Juana, kunin mo yung pera mo doon kay attorney. So tinawagan ko si attorney, sabi niya, sige, asikasuhin ko, ipasikaso ko sa secretary. Ipadala mo na lang yung yung interact na email. Ilang days na, ilang weeks, wala. Mini-message ko siya, nagpa-follow up, in-ignore niya. So ngayon, yun nga, nagpa-attorney kami, in-ignore na nila. Para naman wala nang mga biktima, hindi lang kami, kundi para wala nang mga biktima sunod-sunod. Hindi lang dapat si Juana ang hahabulin dahil sa kontrata, nandun mismo ang pangalan ni attorney. Yung perma ni attorney, tapos nakadepende si Juana kay attorney. Sila lang yan, pareho alam nilang dalawa yan. Tapos yung pera sa kontrata, nakalagay doon, signature ni attorney. Ang mas malala doon, yung job offer ko, piniki nila yung perma ng employer ko. Alam ng employer ko yan. Okay. Na piniki nila. Tapos, yung signature ni attorney doon, nakapaste na rin mismo sa computer. So, iniisip ko, kinakapip, yung bang parang ina-attach na lang. Kunwari is, totoong signature ni attorney, yun pala hindi.
Kasi parehong-pareho talaga. Alright. Yung nasa news release kasi nung Toronto Police, yung lumabas no, nung isang araw o kahapon, tungkol lang kay Joanna Corpus, no? Mm-mm. Maria Corpus dun sa press release, ano? Mm-mm. Si attorney ba, kasi okay guys, sa mga nanonood po, si Yang Yang ay isa sa mga nag-complain. Tama, no? Nagpunta ka ng police to complain. Diretso lang kami kay attorney. Ako Okay. kay attorney, tapos yung iba naman is since busy ako, hindi pa ako nakapag-comply sa police, pero isa na, at least meron na nag-complain sa police ba. Okay. Si attorney ninyo, ano ang action na tinake niya? Ayun nga ang demand letter, ang gusto lang sana namin makuha is siyempre mabalik yung pera, inignore nila, di para turuan ng leksyon. Depende na yun kung hanggang saan mapupunta kasi hindi lang si Juan ang dapat hindi to ang representative ng agency niya si attorney. Oo. Kasi doon sa press release ng Toronto Police, nakasulat doon na naniniwala nga sila na meron pang ibang biktima. Are you going to give them more information? Yun bang sinasabi mo din? Ay, kung merong mga ganyan, edi pupuntahan ko, willing ako mag-testify at may contact information kasing nakalagay doon sa willing, Toronto Police. willing ako mag-testify at least yung nangyari sa March 31 is witness ako na nandun talaga ako. Yung anong nangyari ko. Kung anong ginawa ni Joanna. Kailangan tumawag ka sa kanila, Yang. Ganun ang kailangan mong gawin yata, no? Yun nga. At least, tapos, ngayon, dapat ma-question din yan. Siyempre, yung mga staff niya, impossible naman hindi nila alam. Imagine mo ha, nung Monday na yon, madaling araw sinasabi ko kasi siyempre tapos na ako tapos na sila kunwari mag-encode. Sinabi ni bakla sa akin, tama ba to? Siya nag-i-encode tapos tatanungin niya sa akin kung tama ba ang ini-encode niya. Imagine mo, aplikante ako tapos tatanungin ako kung tama yung ini-input nila. Tapos sabi ko, asa na yung NBI ko? Sabi mo, tanungin mo kay Joanna. Ngayon sabi ko, Madam Joanna, asan yung NBI ko? Aba, yung sagot ni Joanna, mamaya na. Alam mo, binitbit niya yung anak niya, pumasok sa kwarto at hindi siya lumabas hanggang umuwi na lang ako. Tapos sabi niya, di daw siya takot sa pulis. Hindi sabi ko, sige, tignan mo kung hindi ka takot sa pulis para wala na mabiktima, tutuldukan ka namin. Ay, so, dapat na question din dito is yung si attorney din kasi sa kontrata namin, attorney, nakausap namin yung mismo si attorney, yung pera napunta din sa kanya. Kung hahabulin mo si Joanna, sasabihin ni Joanna, doon kayo ka attorney. Tapos si attorney naman, kakausapin mo, sasabihin ni attorney, kausapin ko si Joanna. O di ba, nagtatriangle lang kami. Tapos yung kawawa, ang kawawa po dito is yung mga ibang mga nabiktima kasi sinisingila nagbayad na ng full biometric. Marami nang sinisingil si Joanna, mga 3,000, 4,000. Tapos ngayon, wala silang may balik. Tapos ngayon, meron din akong kasamahan na pinilit ni Joanna ang isabit ang mga dokumento. Kailan niya sinabmit? Mga April 13 siguro kasi April 12 na-trace namin nung isa kong kasamahan na yung dokumento niya is nasa FedEx pa rin niya. Siguro sa takot niya, finorward ni Joanna lahat yung mga dokumento sa IRCC. Ngayon, ang resulta na yung mga dokumento, nag-email ang IRCC sa kanila na refuse sila kasi close na ang CAP. Pinilit ni Joanna ang i-submit para kahit close para lang merong masabi. Para meron siyang masabi at tapos wala na siyang mai-refund. Ganun yun. Sabi ko nga sa kanila, scam yan. Nagbigay na nga siya ng first na tracking number sa FedEx. Ibig sabihin yan, scam na siya from the start. Yung iba naman, naniniwala pa siya. Naniniwala pa kay Joanna kasi nga si Joanna magaling magsalita. Mapabilib ka. Yun nga, yung mga dokumento nila, pinilit, sinabit sa IRCC. Ang ending, nakatanggap silang ng mga refusal galing sa IRCC dahil puno ng CAP. Anong magagawa nila? Yung pera, paano nila kukunin? O diba wise si Joanna para din na makuha yung mga pera. Ngayon at least, mayroong nag-complain. Mag-testify din ako kung ano nangyari nung mismo kasi yung ibang nag-testify is wala sa March 31. Ako nandun sa March 31 at galit ako kay yung Joanna na yan. Okay. Imagine mo. Naku, Yang, ang saklap naman ng pinagdaanan mo at nung mahigit, ang sabi mo, about 20 kayong nandun, at that time? That day is mga siguro 12 plus isang puti.
Ah, Pero kami lang 12. Pero marami pang nakatambak na mga papel doon sa oh, I kwarto, see. nakapila-pila-pila. More than 20 yun. Ay, Hindi lang 12 na yun. ang Tapos Sorry, yang, go ahead. tapos ang sasabihin ni Joanna na ano pa daw, pagkukunin daw namin yung pera, kakaltasan pa daw nila yung mga nagasto nila. Anong nagasto? In-scam na nga kami, tapos magbabayad ulit kami. O, di ba? Oh, Tapos ngayon, wala na siya. Eh, at least ngayon, or update mo rin ako, PM mo lang oh, ako ulit. sige, Kung meron kang update dyan, no? oh, Sana itong episode talaga, awareness, no? oh, Ilang naman na magagawa natin sa platform na ito. oo. Awareness. Tapos, ay ma'am, pwede bang magsabi, Mm. yung mga kasamahan ko na na biktima kay Joanna, takot sila. Kung sino man kayo, pwede magsabi, di ba? Kung sino man kayo na nabiktima kay Joanna, huwag kayo manahimik. Yung pera nyo, 3,000, 4,000 na binayad, manahimik lang kayo. Magsalita na rin kayo. Kasi hindi easy. Siningilan kayo ng buo, pati biometric ngayon, naging nga. O ano guys, medyo nakakaloka. Okay? Grabe ang revelations ni Yang Yang. Ang daming red flags, di ba? Nagki-crypto, inaalok pa sila ng crypto. Kumbaga, very unprofessional yung kanyang demeanor. Tungkol dito sa kanyang mga kliyente, no? For the caregiver pathway specifically. So I do hope Yang Yang proceeds with contacting itong Toronto Police to give her side, provide more information, no, na makakatulong sa investigasyon ng Toronto Police. Grabe, fake job offer na may making ng FedEx tracking number. Grabe, no? Anyway, let me know what you guys think about that. Put them down there in the comment section. Sa totoo lang guys, may mga kinat na akong portion dun sa interview ni Yang Yang dahil nga medyo napahaba ang aming kwentuhan. But yeah, okay. What do you guys think? Let me know down there in the comment section. I will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye.